Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong Chocomocho Flying Titans at yung posibilidad na merong mamamaalam na player dito sa kanilang team. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, marami nga ang nalungkot at talagang nadismaya dito sa naging kinahinatnan or kapalaran ng Titans dito sa nagaganap na PVL reinforcement na actually patapos na. Okay, at officially nalaglag na nga po sa Final 8 itong Titans sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Okay, so wala tayong magagawa dito kundi mag-move on na lang at tanggapin na hindi talaga sang-ayon yung kapalaran dito sa side ng Chocomocho Flying Titans. But ngayon mga kapolitika ay meron na naman tayong bagong update at hindi medyo magandang update dito sa kupunan ng Titans kasi meron nang kumakalat ngayon at pinag-usapan online na itong itong si CC Rondina at si Cherry Nunag ang posibilidad na hindi na naman sila makakapaglaro dito sa All Filipino Conference. So malalaman nyo ngayon in this video yung reason at yung assumption at yung mga usap-usapan bakit hindi makakapaglaro itong si Rondina na kung saan is malinaw na sa ngayon na siya yung bumuhat dito sa sa Chocomocho Flying Titans para makapag finals itong kanilang team. Okay, but ngayon na parang malabo na naman makakapaglaro dito sa kupunan ng Titans itong si Rondina ay marami nga ang nalungkot na naman at nadismaya dito sa maging kapalaran ng Titans sa All Filipino Conference. Kasi nabanggit na natin ito dito sa ating previous na mga videos na itong liga sa Japan ay magsisimula sa October. Okay, so 1 month lang po yung pahinga ng ng ating mga club teams dito sa ating bansa. Then October is maglalaro na naman sila for All Filipino Conference. So yung maging span ng training ng ating mga club teams ay parang 1 month lang din. Okay, so bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi October is sinasabi nga dito sa sa ating PVL na dito sa ating national team at sa PNVF na puspusan po ang maging training ng Team Alas or itong ating national team at magkakaroon ng mga international exposure. So ibig sabihin maglalaro sila sa iba't ibang bansa. So dito is pwedeng sabihin niya ni Debrito or itong PNVF na kailangan hindi na maglalaro itong mga national players dito sa kanya-kanyang club team or sa kanya-kanyang mga mother team kasi ipo-pull out at maglalaro sila sa ibang bansa. So para hindi madisturbo yan kasi itong ating national team ay target daw na makapag World Championship. Ito yung pinaghandaan ng ating national team. Itong makapag World Championship at the same time makapaglaro dito sa Los Angeles 2028 itong Olympic. Okay, so sa sinasabi na nga natin na itong volleyball ay itong mga naglalaro dito sa Olympic sa VNL ay galing yan sila sa taon-taon ng mga trainings, puspusan ng mga trainings kasi hindi pwedeng pag-training mo ngayon bukas ay champion ka na. Hindi po ganun, walang shortcut kumbaga. Okay, ito ay bunga ng dedikasyon at talagang trainings at yung porsigido na manalo sa mga international na laro. And the only way to do that is trainings at yung mga international exposure nga na sinasabi natin. Okay, so pwedeng sabihin niya ni Debrito i-suggest ni Debrito dito sa ating PNVF na wag nang paglaruin para hindi madisturbo yung laro. Posible yun mga kapolitika kasi dito nga sa dito sa reinforcement ay nagbago yung kanilang desisyon. Okay, so how much more dito sa All Filipino Conference na 5 buwan or 7 buwan po ang itatagal na All Filipino Conference. Kasi base doon sa website ng ng PVL ay mula October hanggang May po yung magiging laro ng All Filipino Conference. Medyo mahaba yung span. Okay, so dito is makikita natin na kung saan is yung posibilidad na parang mas matimbang yung hindi makakapaglaro itong si Rondina at si Cherry Nunag dito sa kanya-kanyang club team. Okay, which is nakakalungkot at nakadismaya kung yun nga ang talagang mangyayari. Okay, so ipagpalagay natin na wala na itong si Rondina kasi malinaw naman sa ating lahat na siya nga yung talagang naging main factor bakit nakapag-finals itong Titans. So ipagpalagay natin na wala na sila kasi
merong mga bagay na hindi naman natin kontrolado, most especially dito sa ating mga national players, na iba nga yung na nagde-decide para sa kanilang magiging laro. Okay, so ipagpalagay natin na wala itong si Rondina at si Cherry Nunag dito sa Chocomocho Flying Titans. Meron naman pa rin gagawin itong Chocomocho kasi hindi naman forever na mag-duel sila doon sa kay Sisi Rondina kasi hindi naman yan one man game lang. Dapat it's a team effort na kinakailangan merong adjustment na gagawin itong si Coach Dante. Okay, kasi as coach ka dapat malaman mo yung strength at abilities ng mga players mo, paano mo sila mapiga na mag-perform dito sa loob ng court. Okay, meron kayong mga adjustment and the only way to do that ay kailangan training po ng training. Ganun lang naman talaga mga kapolitika ang susi dyan. Most especially na 1 month lang po yung maging span ng training kasi obviously magbabakasyon pa yan sila after nitong laro nila. And mga kapolitika, meron pala tayong mga nakikita at nababasa ng mga comment ng ating mga netizen na sinisisi nila ang pinaka main factor daw talaga na natalo itong Chocomocho Titans ay dahil daw sa kanilang behavior or yung kayabangan nila. Okay, naalala nyo ba yung pumunta sila sa Bacolod at merong mga supporters doon na na naghihintay sa kanila, parang sumasakay sila sa bus at then merong mga supporters na nagvi-video. Okay, at nakikita doon na parang walang nakikita itong mga players ng Chocomocho Flying Titans. Kahit mag-smile man lang or mag-hi man lang dito sa mga supporters ay parang lumaki yung ulo nila. Okay, so dito nakikita natin yung kaibahan nga ng behavior ng Chocomocho Titans kung ikumpara mo dito sa Creamline Cold Smasher. Okay, so isa ito sa mga sinisisi ng mga tao bakit talagang natalo sila ngayon at talagang from silver medalist ngayon is nasa bottom 3 itong Chocomocho Flying Titans, which is yun din ang ating napapansin mga kapolitika mo, special dito kahit naghahabol itong Titans ay nagagawa pa rin nilang magswag at talagang mag-stare down dito sa ibang mga players, sa kanilang mga opponents kumbaga. Okay, which is hindi po magandang behavior yon at nakikita natin yung kahit naghabol at sila yung hindi sila nagpapatalo dito sa kanilang mga attitudes, which is hindi po magandang halimbawa. Ito yung dapat i-work out at kinakailangan na baguhin ng koponan. Okay, so mga kapolitika, again, kahit wala itong si Rondina at itong si Cherry Nunag ay dapat meron pa ring adjustment na gagawin itong koponan ng Titans or else talagang mag-steady sila dito sa kailang ranking kasi dito sa sunod na mga na mga laro ay yan, All Filipino Conference pero 12 teams pa rin yan ang maglalaro. So hindi basta-basta yung maging competition sa All Filipino Conference. And mga kapolitika, meron pala tayong balita dito kay Marina Tushova na kung saan is kasi nga 'di ba target na makapag-Olympics. Ang sinasabi niya doon sa kanyang interview ay nag-usap na daw sila ni Gia de Guzman at napag-usapan na nila ano ba yung magiging gagawin nila para nga makasali dito sa Los Angeles Olympic kasi ang sinasabi niya doon na hindi pwedeng mag-duel siya doon sa national team or maging career niya sa bansa sa Russia kasi nga meron silang ban dahil dito sa issue nila sa Ukraine. So hindi siya makakalaro sa kanilang national team but gusto niyang i-pursue yung kanyang career at mag-move forward. At ang sinasabi niya na itong PNVF ay nilalakad na po yung maging naturalized citizen na Filipino itong si Marina Tushova kasi undoubtedly siya ngayon ang top scorer dito sa nagaganap na reinforcement at willing naman siya na maglaro dito sa ating bansa kasi target nga yung SEA Games, yung World Championship na kinakailangan more exposure dito sa international games itong ating national team at kinakailangan na meron tayong scoring machine na kasi ginagawa rin naman ito ng ibang bansa just like dito sa Italy. Pinipirata nila yung mga malalakas na player mula sa ibang bansa and then paglalaruin dito sa kanilang national team. So ganun po ang maging sistema dyan, which is possible din naman dito kay Marina Tushova as long as meron lang siyang valid na Filipino citizenship na dokumento ay pwede na po yon, pasado na po yon sa international requirement kasi ito rin naman ang ginagawa ng ibang mga bansa. Okay, so yan ang ating abangan mga kapolitika at nakasadla at nagdismaya just in case hindi na nga naman talaga makapaglaro itong si Rondina dito sa kanyang club team na Chocomocho Flying Titans. Ano ang inyong masasabi mga kapolitika? Payag ba kayo na hindi makapaglaro itong si
si Rondina. Kasi alam naman natin na siya talaga yung bumubuhat dito sa Chocomocho Flying Titans. Ito po ay ginagawa natin ng video bilang protesta na rin na kung saan kung hindi tayo mag-ingay sa ngayon ay talagang sunod-sunod po yan. Okay? So mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.